The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Again, thank you, Brad Jeff. Good morning and thank you. Go ahead, Brad. Good morning, Ted. Good morning, of course, sa ating magandang kasamang si Chacha. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Pastor Jeff. Yan. Good morning, the gentleman from Rizal. Magandang umaga po, Honorable. How you Thank doing, you. Pastor? How are you today? Kanina hindi okay nung nakita kita, naging okay. Yan ang So, gusto ko talaga sa'yo, Pastor. Oo. Iba'y presensya mo. Salamat naman kung ganun. Pero alam mo ba, pag wala ang presensya mo, hindi kumpleto ang araw ng ibang listeners and viewers natin. Bawal silang magsimula nang hindi ka napapakinggan. So eto na, anong magandang balitang hatid mo sa amin today? Maganda pag-uusapan natin ngayon, Cha. Ito isang character na tinatawag na self-control sa kwento ng buhay ni Joseph. Maganda po ito, konting background. Masalimuot naging kwentong buhay ng binatilyong to. Paboritong anak sa 11 magkakapatid. Dahil sa selos ng kanyang mga nakatatandang kapatid, binenta siya bilang alipin sa Egypt. Pinalabas sa tatay na napatay ng mga wild beast or animal. Kaya habang nasa Egypt siya, naging alipin po siya sa makapangyarihan taong si Potiphar. Matipuno, gwapo, matinong magtrabaho. Through the years, na-promote po siya sa pinakamataas na posisyon bilang katiwala sa buong sambahayan ni Potiphar. Ito po yung siste. Natipuhan siya ng misis ng amo niya. Araw-araw siyang inaakit, na magkasala, binubuyo. Tandaan niyo po, si Joseph, binatilyo, bata, gwapo, malayo sa pamilya, walang accountability, meron siyang power. Araw-araw tinutokso, pribado, wala nakakaalam. Ano ang kanyang naging sagot sa misis ng kanyang amo? Sa Genesis 39 verse 9, ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito. Maliban sa inyo na kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Wow, paano niya nagawa to? Una-una po, self-control starts with a clear sense of trust and stewardship. Gusto niyo po ba magkaroon ng self-control sa pera, sa relasyon, sa mga bagay na maaari ikasira mo? Sabi niya, pinamahala ito sa akin. So, ibig sabihin, nakita ni Joseph, hindi akin to, ito'y isa lamang trust, isa lamang pinagkatiwala sa akin, entrusted. Okay, hindi siya ownership. Kaya kung ikaw may pera ka, gagamitin mo sa sugal, gagamitin mo sa maling pamamaraan, sandali, steward lang ako ng pera na to. Or may relasyon ka, steward lang ako bilang mister, bilang misis, bilang ama, bilang nanay, ng pamilyang pinagkatiwala sa akin. You protect what you value. Pangalawa, self-control is a moral decision. Hindi lang po emotional decision. Sabi, hindi ko po yan magagawa. Hindi sinabi ni Joseph na mahina ako, baka magkasala ako. Self-control is not waiting for temptation to pass. It's deciding ahead of time. So kumbaga, kung may gera, hindi ka mag-aaral bumarel pagka nandyan na sa harapan mo. Hindi ka mag-aaral ng self-control pagka nandyan na sa harapan mo yung sitwasyon ng temptasyon. Okay? May desisyon ka ba ngayon na natutokso ka, nag-aaral ka palang labanan pagka habang nasa tukso ka? O hinihintay mo ba yung lakas ng loob na dumating? Victory is decided before temptation arrives. At pangatlo, at last na po to, self-control is rooted in the fear of God, not the fear of consequence. Sabi po ni Joseph, magkakasala ba ako sa Diyos ko? Hindi sinabi ni Joseph, baka mahuli po tayo, ma'am. Baka masira po yung karir ko. Ang sabi niya, kasalanan ito laban sa Diyos. Ba't mahalaga to? Kasi kung wala amo mo at takot ka lang sa amo mo, baka gawin mo to pagka wala siya. Pero alam mo, ang Diyos, 24/7, nandyan ang presensya niya, hindi ka mag-uuwi ng kopon ba na yan sa office. Hindi ka mag-uumit ng pera ng bayan. Hindi ka gagawa ng mga illegal at immoral kasi wala man nakakakitang tao, may Diyos na nakakakita sa atin. Tanong, kanino ka ba mas takot? Sa Diyos o sa resulta lang na consequence na gagawin mo? Mas mahalaga ba sa akin ang pleasure or presence ng Diyos? So again, Genesis 39 verse 9, para mapaglabanan natin ang temptasyon at magkaroon tayo ng self-control. Sabi niya, ipinamahala niya sa akin ang lahat ng bagay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Tayo po manalangin, Lord, maraming salamat dahil self-control remembers that we are just entrusted
by responsibility. Hindi po kami may-ari, ito po'y pangangalaga lang namin. So Lord, tulungan mo kami mag-alaga ng lakas, ng pera, posisyon, power, anuman meron kami ngayon. Magkaroon kami ng self-control to decide before dumating ang temptasyon. Magkaroon po kami ng takot sa inyo more than sa takot sa tao. Dahil Lord, ito magdadala sa amin ng magandang estado sa buhay, sa mata ng Diyos at mata ng tao. Ang pagkakaroon ng self-control. In fact, Lord, maraming mga kasalanan, marami kaming pagsisisi sa buhay na dulot ng walang pagkakaroon ng self-control. Kaya Lord, tulungan mo kami. Pagdating ng temptasyon, kami ready na sa battle, mapanglabanan namin, and teach us how to say no. Mga bagay na maaring maganda sa simula, ngunit trap sa huli, turuan mo kami magsabi ng salitang no sa simula pa lamang. Salamat Lord sa mga taong patuloy na lumalaban sa temptasyon, sa korupsyon, temptasyon sa immoral na relasyon. Tulungan niyo po sila magkaroon ng patuloy ng self-control at dahil may takot sa iyo, natututo silang gumawa patuloy ng tama. Salamat po Panginoon sa fruit of the Spirit na self-control. In Jesus' name, Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa aral na ito namin napakinggan mula kay Brad Jeff. We pray sa inyo pong pag-alaga at paggabay sa mission and purpose ni Brad sa aming programa at sa kanilang simbahan. Alagaan niyo po higit sa lahat ang kanyang kalusugan at ang mga taong nag-aabang nito araw-araw. Lord, alagaan niyo po at patubayan sila ngayong araw na ito ng paggawa. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Brad Jeff. Kumusta naman ang birthday ng iyong brotherhood? Bayaw. Bayaw mo. Masaya, Brad Ted. Nakapag-buffet kami kahapon at matagal ko nakakwentuhan na akong biyanan over lunch. Yan, thank you sa kanyang presensya kahapon. Salamat na marami. Sa lahat po ng mga may biyanan, count your blessing. Correct. Yes, Yan. So, kasi hindi po happy lahat. birthday again. Opo, hindi Yan. lahat. Ayan. Totoo yun. Tama yan, Brad. Ayan, totoo. O sige. So, Brad, bukas ay Biyernes na. We'll Ang see bilis. We'll see you Excited. tomorrow. Salamat na marami, Brad. Maraming salamat Ate Nessa Escobar for listening in. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, Brad Jeff Eliscopida, serving the people. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo